At ang pinaka-importante lang dyan, mga ka-newbie, tiyakin nyo na yung ibon nyo ay hindi masyadong bata at hindi rin sobrang tanda. At ibinibigay ninyo yung pangangailangan nila, yung mga vitamins, supplements na kailangan nila para... What's up mga kalapatids? Good morning sa inyong lahat and welcome back dito sa ating munting channel, Choco Bulop. At ngayon nga, ang ganda ng araw ngayon, ang ganda ng panahon, medyo masikat ang araw, subalit hindi maganda yung ating pakiramdam. Ito nga ay masama pakiramdam natin dahil kahapon ay naulanan tayo. Alam nyo naman mga kalapatids, paiba-iba ang panahon ngayon at nadali tayo, medyo inuubo tayo ngayon at parang sisipunin na rin. So kayo, mag-ingat kayo mga kalapatids, mag-ingat sapagkat sa panahon ngayon, gaya ng alam nyo, bawal magkasakit, lalo na yung iba sa atin nagtatrabaho. Alam nyo naman, pagka nagtatrabaho ka at nagkasakit, pagka wala kang trabaho, hindi ka susweldo. So yun ang masaklap na katotohanan. Kaya kahit minsan hindi na kaya ng katawan, pinipilit pa natin. Pero shout out sa inyong mga kasipagan, mga kalapatids, mag-iingat lang tayo sapagkat uso ang sakit ngayon dahil nga transition ng panahon at lumalamig na yung hangin. Kanina nga ang alas 8 ay pinakawalan natin tong mga to. Ito yung isa sa mga young bird na tinuturuan natin na pasama dun sa ating napakawalan. Pero okay lang yan kasi hindi naman yan ililigaw ng ating mga alaga dahil naglulugon pa yon at pagka ganun tamad pa rumonda man hindi ilalayo yung ating mga alagang young bird. At ayan nga, mukhang lumipad nga sila at hingal na hingal. So siguro nakaronda na to, nakaranas na to umikot sa ating sa paligid ng ating loft. At ayan, gusto nang pumasok sapagkat ayan, 9:58 na. Alam nila na pag ganitong oras kakain na sila. Kaya gusto nang pumasok sa ating kulungan. So papakainin na muna natin yan. Ito yung ating pagkainan. Ayan, kunin natin yung pagkain. Sensya na kayo sa boses ko mga kalapatids. At medyo masama ang pakiramdam natin. Ayan, tatawagin na natin yan syempre. Lagyan na natin to mga kalapatids. Sinayos ko lang yung face mask ko dahil kayo natin makalanghap ng mga alikabok mga baka lalo tayong madalid na. Ayan na sila. Tatlo, apat, isa pa, tama ba? Ayan, may kulang pang isa. Ito yung isang young bird na iwan, hindi pa siya sanay masyado. Ayan, bumaba na. Yun. So, kompleto na sila. So, ito naman yung ating mga alagang breeder. At ayan, naglilimlim itong hen. At pinakain ko na nga itong cock. So, mamayang hapon, siguro titignan ko yung itlog nila kung fertile. Pero napaka bihira akong mga kalapatids. Napaka bihira akong tingnan yung kanilang mga itlog sapagkat base sa binibigay at ginagawa natin pagkukondisyon sa kanila, sa malamang at malamang laging fertile yung kanilang itlog. At ang pinaka-importante lang dyan mga ka-newbie, tiyakin nyo na yung ibon nyo ay hindi masyadong bata at hindi rin sobrang tanda. At ibinibigay ninyo yung pangangailangan nila, yung mga vitamins, supplements na kailangan nila para manatiling malusog yung kanilang pangangatawan at kondisyon. Especially yung vitamin B complex mga kalapatids na ka-newbie. Bibigyan niya sila sapagkat yun ang malaking impact sa kanilang sistema. So ayan, at dito naman tayo sa kabila ng ating mga breeder. Ayan, ito. Pasensya na kayo. Ayan, lagyan natin yan. Isang bakal lang sa umaga. Ayan. Ayan, pasensya na kayo mga kalapatids, wala tayong cameraman. Ay, pasintabi sa nga pala sa mga
nag-aagahan dyan, nag-aalmusal, sapagkat hindi pa ako nakakapaglinis ng kanilang mga dumi. So ito naman yung ating, ayan, so ito yung ating alagang kak. Ayan, bali kapatid nga ito nung dalawang nandun sa Flyers Loft, pero mas matanda ito. Maganda na yung kanyang kalagayan. Kita nyo yung mga dumi nya, mga kalapatids. Ayan yung mga dumi nya, eh wala na, buo na, wala nang basa. So maganda indikasyon yan. At ito naman ganun din, magaganda na rin yung kanilang mga dumi. At wala na ako nakikitang inilalabas na bulate, pero pupurgahin pa natin yan. Sisigundahan natin yan after 14 days. Sa Lunes sisimulan na natin silang bigyan ng preventive medication sa ornithosis o orni. Iyon mga kalapatids na kanyubi, yung orni ay yung tumutukoy sa kanilang mga sakit na may kaugnayan sa kanilang respiratory. So yan yung sipon, halak, one eye cold, kung ano pa man. So yun ang ating gagamutin. Gagamitin natin ay yung hinahalo lang sa tubig para gradual. Hindi sila masyadong may stress doon at parang nagkukondisyon lang talaga tayo. Normally gumagamit lang ako ng mga solid na capsule, mga tableta, yung sinusubo kapag ka talagang malala na yung kanilang mga sakit o kailangan ng urgent na gamutan. So pagka ganon, gumagamit ako ng Cure Gold. Pero since ganyan, kukondisyon lang tayo, gugamit na lang tayo ng hinahalo sa tubig, Betracin Gold Powder. So papainumin natin yun sila 5 to 7 days at araw-araw yun tuwing umaga, tapos plain water sa hapon. Meanwhile, habang kumakain sila, ito inihanda ko na kanina yung ating golden juice. Simple lang to mga kalapatids, probiotics na may ibang tawag doon, electrolytes. Yan binibigay natin sa ating mga alaga. Kailangan to lalo na ng mga flyers mga kalapatids. Ayun, nilagay na natin dito yung tubig sa ating mga breeder. At yun, nagpalit na sila ng pwesto. Ayan, kita nyo. Ayun na yung kak naglilimlim at ito na yung hen. So siya naman ang kakain. Yan yung mga kalapatids. So yung itlog, ang kikinis, tumikintab. Yung healthy dahil nga kinondisyon natin sila bago natin sila sinalang. Ayan, tumikintab yung itlog. So pagka ganyan, siguro kahit hindi na natin i-check yan. At syempre mga kalapatids, hindi dapat kalimutan itong grits. Wala na tayong grits, konti na lang. So bigyan na natin yan. Nakalimutan kong isama, kadalasan sinasama ko yan, sinasabay ko na sa patuka. Kaya lang ang problema, since maliit lang yung ating lagayan, ayan, pagka pinili nila yan, natatapon yung ibang patuka. So hinihiwalay ko na lang din. Pero walang problema yan kung isasama nyo mga kalapatids, para hindi na kayo mahirapan pa. Isang bagsakan na lang, magkakasama na pagka maganda yung inyong lagayan. So sa akin kasi yan okay, tatapon. Ayun, hinuhukay niya. Ayan, yun na yan. Diskarte na lang kung ano yung tugma dun sa kalagayan ng inyong loft. At dito ulit tayo sa ating Flyers Loft. Ayan, tapos na sila kumain. Ayan, ubos yung kanilang pagkain. Hindi tayo nagpapakain ng marami sa umaga, sa hapon tayo nagpapakain. Ayan, binigyan ko ng konting grits sapagkat nakalimutan ko kanina dahil nga hinahabol natin yung oras. Ayan, so mamaya pakakawalan pa rin natin to. Ito naman mga to, hindi na natin pinapatambayan sa labas. Hinahayaan lang natin magtambay yung ibon kapag tinuturuan natin sila, yung mga young bird pa. Pero ito, mga sanay na yan. Pagka pinatagal natin yan sa labas, titigas ang ulo niyan. Mas gugustuhin nilang pag-gala-gala sa labas. Doon pwede silang mapahamak, madali sila doon. Pwede rin silang makakuha ng sakit doon kapag uminom sila ng maduming tubig. So dyan lang sila. Napaka-importante nun, lalo na doon sa mga kalapatids natin na newbie na nagbabalak sumali sa racing. So importanteng disiplinahin yung ating mga alaga. Ayan, sige. Ingay ng pusa doon So kung pusa yun balak na naman yata umakyat. Nako, problema yung mga pusa dito mga kalapatids. Nakakaakyat sila dito, ang taas-taas na nga nito.
maaakit pa rin sila. Kaya nag-iingat na tayo, natatluhan na tayo nung nakaraan. Anyway, lesson learned pa rin sa ating mga nag-aalaga. Kapag may mga ganong eksena, gawan na lang natin ang paraan. Alright mga kalapatid, siguro dito na muna natin tatapusin ang ating kwentuhan sa araw na ito. Kung hindi ka pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na. At paki-like and share na rin ang ating video. At paki-support ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito lang sa ating tahanan, Chocobulok TV. So paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Yan. Sige. Okay na kayo? Sige, lalabas na kayo mamaya.